Magandang araw mga bata! Muli na naman tayong magsasama-sama para sa panibagong aralin. Handa na ba kayong matuto? Pero bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang kailangan nating matutunan sa ating aralin ngayon. Edukasyong Pangkalusugang 4, Ikatlong Markahan, Module 1 at 2. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na matutunan at maisagawa ang mga sumusunod. Una, mailalarawan ang wastong paggamit ng mga gamot. At ikalawa, maipagkumpara ang kaibahan ng gamot na kinakailangan ng reseta at mga gamot na pwedeng bilhin kahit walang reseta. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin ngayon mga bata, atin munang gawin ang subukin natin. Panuto, tukuyin kung tama o mali ang pangungusap. Kung tama, isulat ang salitang tama at kung mali, isulat ang salitang mali sa inyong papel. Unang bilang, 2 araw nang pabalik-balik ang lagnat ni Riza. Kumonsulta siya sa doktor bago uminom ng gamot. Ikalawang bilang, si Marie ay uminom ng sobrang antibiotic upang labanan ang sakit na dumapo sa katawan. Ikatlong bilang, tiningnan at sinuri ni Leo ang pakete ng gamot bago ininom para sa kanyang sakit ng ulo. Ika-4 na bilang, ilagay kahit saan ang gamot pagkatapos gamitin. Ika-5 bilang, mahalagang huwag nang tingnan ang nilalaman ng label ng gamot. Noong nakaraang aralin, tiyak kong marami kayong natutunan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating paksa ngayong araw, balikan natin ang ilan sa mga katanungan. Panuto, hanapin sa hanay Y ang organismong inilalarawan sa hanay X. Isulat ang letra ng tamang sagot sa papel. Unang bilang, organismong nagdudulot ng sakit. Ikalawang bilang, pinakamalaking organismong nagdudulot ng sakit at umaagaw sa sustansya sa katawan. Ikatlong bilang, pinakamaliit, magaan at pinakamabilis na organismong nagdudulot ng sakit. Ika-4 na bilang, organismong nabubuhay at dumarami sa mga mamasa-masa at madidilim na lugar. Ika-5 bilang, organismong nagdudulot ng sakit na karaniwang humahalo sa hangin, lupa at mga pagkain. Mga bata, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang nakikita ninyo sa loob ng cabinet? Tama mga bata. Ang cabinet na ito na nilalagyan ng gamot ay tinatawag na medicine cabinet. Bakit kailangan ang medicine cabinet sa ating mga tahanan? Magaling! Nasa aling bahagi ng medicine cabinet ang maaaring panlinis o panghugas ng sugat o pamahid lamang? Kilala ba ninyo ang mga gamot na ito? Kailan kayo umiinom o gumagamit nito?
Sa ating tahanan mga bata, kailangan mayroon tayong medicine cabinet upang may tamang lagayan ng gamot sa paunang lunas at mga natirang ginamit na gamot. Tignan ang larawan mga bata. Kilalanin si Kapitan Kapsula. Pagmasdan nyo ito. Ngayong napagmasdan nyo na ang larawan, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Unang tanong, bakit tayo umiinom ng gamot? At ikalawang tanong, ano-ano naman ang mga gamot na ating iniinom? Huling katanungan, ano ang mga dapat isaalang-alang o tandaan sa pag-inom ng mga gamot? Mahusay mga bata! Tama lahat ang inyong mga sagot. Basahin ang mga flashcard na may nakasulat na mga karaniwang sakit. Piliin ang mga sakit na naranasan ninyo nitong mga huling araw o kailan lang. Tandaan natin, nakatutulong ang gamot upang guminhawa ang pakiramdam o gumaling sa isang karamdaman. Uminom ng tamang gamot para sa isang sakit o karamdaman. Narito ang mga dapat tandaan sa pag-inom ng gamot. Una, uminom ng tamang gamot na nireseta ng doktor. Ikalawa, uminom ng gamot ayon sa dami at tamang sukat nito. Ikatlo, basahin ang etiketa ng gamot bago ito inumin. Ikaapat, uminom ng gamot para sa tamang uri ng sakit. Ikalima, huwag uminom ng gamot na nireseta sa ibang tao. At ikaanim, huwag uminom ng gamot na lagpas sa expiration date. Meron tayong mga uri ng gamot. Meron tayong tinatawag na prescription drugs at over-the-counter drugs. Ano ang prescription drugs? Ito ay mga gamot na kailangan ang reseta ng doktor. Ano naman ang over-the-counter drugs? Ito naman mga bata ang mga gamot na maaaring bilhin kahit walang reseta ng doktor. Isabuhay natin. Dagdagan ng mga tamang salita ang mga talata upang makabuo ng makabuluhang mensahe sa wastong paggamit ng gamot. Tayahin natin. A. Panuto. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong mga papel. Ikalawang gawain, lagyan ng check ang mga bagay na maaaring gamitin upang makatulong sa tamang paraan ng pag-inom ng gamot at X naman kung hindi na kailangan.
Gawin natin. Ipaliwanag ang iyong reaksyon sa sitwasyon. Inuubo ang kapatid mo. Nasa trabaho ang nanay at tatay mo at lingguhan ang uwi nila. Binigyan ka ng kapitbahay mo ng natirang gamot sa ubo ng kanyang anak. Ano ang gagawin mo? At bakit?